daw ang mga protective suit o gear o yung mga tinatawag na personal protective equipment o PPE sa mundo. Ayon sa WHO o sa World Health Organization, apektado raw ng kakulangang ito ang Pilipinas. Ayon kay Acting Health Secretary Janet Garin, mas prioridad daw kasi ng WHO ang mga bansang may kaso na ng Ebola. Live mula sa Quezon City, may report si Lala Roque. Lala? Jessica, tama, kinumpirma na rin sa atin yan ni DOH Acting Secretary Garin. At ito nga, apektado talaga ang Pilipinas dahil nag-order daw sila ng PPE pero hindi ma-deliver ng 100% ang kanilang in-order. Kaya DOH na mismo ang nagsabi na kung hindi naman daw kinakailangan ay huwag na mutang gamitin ang mga PPE. Sa World Health Organization na mismo nang galing, may shortage ng protective suits sa mundo. Kaya payo nila gamitin lang kung talagang kailangan. Nasa website ng WHO ang mga panuntunan o guidelines sa paggamit ng mga PPE o personal protective equipment. Ginagamit lang daw ang PPE kapag lalapit sa isang tao na may sintomas ng Ebola. Dapat mga trained personnel lang daw ang pwedeng gumamit nito. Aminado si DOH Acting Secretary Janet Garin na apektado ang bansa sa kakulangan ng PPE. Ang sistema kasi, WHO ang nagdidikta kung anong bansa ang dapat bigyan. Prioridad daw ang mga bansang may kaso na ng Ebola o may suspected Ebola case. Merong dalawang supplier who are accredited and checked. Pero yung training at yung pag-pre-qualify ng WHO and tayong second order, merong third order. Ang problema natin yung third order kasi medyo hindi na pumayag. Ayon kay DOH Acting Secretary Janet Garin, naka-order na daw sila ng second batch ng mga PPE. Ang halaga abot sa 26 na milyong piso. Pero dahil marami daw bansa ang nangangailangan ng PPE, maaaring kalahati lang daw ng kanilang in-order ang madedeliver. Inaasahan nilang darating ito sa Disyembre. Hindi rin daw basta-basta ang paggamit ng PPE. 45 minutos lamang daw pwede itong suotin. Pagkatapos ay sinusunog na ito. Paliwanag pa ni Garin, hindi kailangang naka-PPE ang mga health personnel nilang nasa Caballo Island, na kasama ng mga peacekeeper na wala namang sintomas ng Ebola. Hindi po nakakahawang Ebola kung wala pang sintomas ang pasyente. At kailangan merong body secretions, yung may sore throat na sa isolation area siya. At matapos umani ng batiko sa hindi pagsuot ng PPE, depensa ni Garin, alam niya ang kanyang ginagawa at sumusunod daw siya sa protocol. You're willing to resign to your post kung talagang nabigay niyo po yung risk sa publiko? Oh yes, yes. I will take full responsibility kung mali nga ang ginawa ko. Pero inuulit-ulit ko nga is, it is an eye-opener for us na, oh my God, ang dami pa palang hindi nakakaalam, na hindi nakakatakot yung isang taong quarantine. Si AFP Chief of Staff Gregorio Katapang, handa naman daw sumailalim sa quarantine kung kailangan. I'm very much willing to go on confinement or quarantine. Wala rin namang nakikitang mali si Senator T.G. Ginggona, Chairman ng Senate Committee on Health, sa pagpunta ni Garin sa mga naka-quarantine na peacekeepers. Jessica, pagtiyak naman sa atin ni DOH Acting Secretary Garin na sapat pa ang PPE na meron tayo ngayon at kaya pa raw antayin yung pagdating ng second batch, at kanya ring sinabi na Ebola-free pa rin ang ating bansa. Jessica? Pero I understand yung mga probinsya na gusto nang maghanda, humihingi sa DOH nitong mga PPE pero wala raw maibigay. Lala? Pero alam mo, Jessica, tinanong natin sa kanya kung ilang teams ba ang meron ng PPE. Ang sinabi niya sa atin ay 5 per team. At meron daw 1 team per region. Meron din nga daw silang dinagdag dito sa NCR at meron na silang mga tinitrain sa private hospitals. So yung aspeto na yun baka hindi pa lang dumating. Pero o baka naman, iniisip nila na lahat ng hospitals. Ang sabi kasi sa atin, 1 team per region lang, Jessica. Kasi alam ko, worldwide, sabi nga mismo ng WHO, no, limitado itong supply nito. At yung napanood ko sa mga international news agencies last month pa, yung mga pagawaan sa China, hindi nila kaya yung demand ngayon para dyan. Jessica, tinanong din natin yan kay Secretary Garin, pero sa kanyang ibinigay na impormasyon sa atin, yung gumagawa daw ng mga PPE suits
ay sa Germany. May dalawang kumpanya yon na binagay sa atin, yung 3M at DuPont. So siguro doon tayo kumukuha, pero kagaya ng kanyang sinabi, may say ang WHO kung sino o anong bansa ang dapat dalhan. Ang ngayon daw, marami daw mga cases at sintomas sa Mali, kaya doon daw na-divert. Kung baga, kaya 50% lang yung sa in-order natin ang darating ngayong taon, yung 50% daw, kung baga, nag-giveaway tayo sa bansang Mali na yun daw ipaprioritize nila ngayon. Jessica. So sa ngayon, siguro i-qualify natin, Lala, no? So sa ngayon, yung supply na nasa DOH, okay lang dahil wala pang kumpirmadong kaso o wala pang kaso dito sa Pilipinas. Kaya lang yung ibang gustong maging maagap, gustong maghanda, yon hindi pa mabibigyan dahil WHO mismo raw ang nagsasabi, sabi ni Acting Secretary Garin, na dapat mapunta muna yung supply o ma-prioritize muna yung supply dun sa mga bansang may mga kaso na ng Ebola. Tama? Tama, Jessica. Kumbaga, yung sa mga bansa naman na capable magbayad at kumbaga maraming bilhin agad, yun yung iniiwasan na mag-hoard. Kasi kailangan talaga ng mga bansa, kung mahirap man na bansa yan, yung mga PPE. Kaya WHO, kumbaga, ang naglilimita, ang nagdidikta, Jessica. Maraming salamat sa'yo, Lala Roque.